Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, July 29, 2025, patuloy pa rin po nakakaapekto ang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility para palakasin po ang epekto ng habagat na siya nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pag-uusapan natin yung mga lugar pa rin na apektado at makakaranas po ng pag-uulan ngayong araw po ng Martes. Pero kung bago lang kayo, huwag niyong kakalimutan muna na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, mga kababayan, alamin na muna natin yung pinaka-latest ngayon na direksyon, no? At lokasyon nito nga pong bagyo. Dalawang bagyo actually ito. Unahin na natin si Tropical Storm Kome or dati pong si Bagyong Emong. Sa ngayon ho, no, ay nasa labas naman na siya ng PAR. Meron pong layo na 930 kilometers northeast of extreme northern Luzon, 75 km per hour lakas ng hangin, 115 km per hour naman ang pagbugso. At ito naman pong si Typhoon Crossa, international name po para hindi po tayo malito, no? At meron po siya ngayon na lokasyon, mga kaibigan, kung titignan po ninyo, 2,390 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. May lakas ito ng hangin ng 140 km per hour, bumubugso naman up to 170 km per hour. So parehas po itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Magkagayon man, kaya patuloy pa rin tayo nakakaranas ng malawakang pag-ulan, pinapalakas po nito ang epekto ng habagat na siyang nakakaapekto po sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil sa habagat, mga kaibigan, meron tayong forecast weather condition. So alamin na muna natin yung mga apektadong lugar, mga kaibigan. Inaasahan ngayong araw po, mga kaibigan, ng Martes, no? Sa area ho ng Ilocos Region, Batanes, Mabayan Islands, Abra, Benguet, Zambales, kasama na ho dyan ng Bataan. Weather condition po dyan, occasional rains, no? Ang ibig sabihin po niyan ay yung tuloy-tuloy na pag-uulan at biglang bubugso, no? Madalas sa hapon po at sa gabi. Dahil pa rin yan sa habagat or southwest monsoon. Posibleng impact pa rin ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So mag-ingat tayo kapag nakikita nyo na lumalakas sa pag-uulan, maging handa tayo sa mga banta ng mga landslide. Yung mga nakatira po, no, doon sa mga paanan ng bundok. Sa mga nakatira naman sa low-lying areas, mag-ingat po sa banta ng mga posibilidad na pagbabaha. So sa ilang bahagi naman ng Luzon, dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, the rest ng Central Luzon. Ang lagay ho ng panahon dyan, cloudy skies pa rin po, with scattered rains and thunderstorm. Dahil pa rin po yan sa habagat or southwest monsoon. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko po nabanggit ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated rains or thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. So ipapaalala ko, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha. Yung mga lugar na aking binanggit, to, especially bandang Metro Manila. Dahil yung ibang mga lugar po dyan, actually hindi pa nakaka-recover, no, sa sunod-sunod na pag-uulan, no, dahil nga po sa banta ng habagat na pinapalakas naman ng mga bagyo. Mag-ingat din yung mga nakatira sa mga landslide prone area. Alam naman natin, malambot ho ang lupa kapag katuloy-tuloy yung pag-uulan. Actually, kung titignan ho ninyo, nasa 2 weeks na tayo tuloy-tuloy ng pag-uulan. At kalabas naman mga bagyo, pero patuloy pa rin nakakaapekto yung kanilang trap or extension para palakasin ng habagat. Ipapaliwanag ko yung dalawang bagyo na nasa labas ng PAR, si Kome at si Crossa. Wala ho silang direktang epekto na sa anumang bahagi ng ating bansa. Pawang yung trap or extension lang nila, yung nagpapalakas sa habagat para makaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. So dahil pa rin po sa banta ng habagat, ay meron pa rin po tayong heavy rainfall outlook, no, dahil sa southwest monsoon. Asahan pa rin natin po ngayong araw, mga kaibigan, ng Martes, ang 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Benguet. So mag-ingat po yung mga lugar na yan, mga kaibigan, no? At alam naman natin, pag merong heavy rainfall, automatic talaga nakakaranas tayo ng malawakang pag-uulan. Meron din tayong ina-expect na 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte po, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Zambales, at ilang bahagi ho ng Bataan. Inaasahan naman, mga kaibigan, by tomorrow, Wednesday po ng afternoon, no, ay 50 to 100 mm sa dami ng ulan pa rin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, at saka po sa Benguet. So mag-ingat din sa posibilidad na banta ng pagbabaha, kasi pag sinabi ho natin na 50 to 100 mm sa dami ng ulan, sapat pa rin yan para magpabaha, no?
Kaya mas maganda ho ay malinis yung mga lugar natin, yung mga drainage po nakakadaloy ng maayos dahil napakahirap po talaga ng sitwasyon kapag ganitong puro pag-uulan. So mga kaibigan, ina-expect talaga natin na wala nang papasok na panibagong bagyo bago po matapos, no? O matatapos ang buwan ng July, wala po tayong ina-expect na panibagong bagyo na papasok sa loob ng PAR. At ipapaliwanag ko sa inyo mga kaibigan kasi marami ho nagtatanong ng mga kababayan natin kung kailan daw po ba makakaranas ng magandang panahon o kung kailan daw ba aaraw, no? Alam niyo mga kaibigan, ina-expect natin ngayon, inayon na rin sa pagkatala ng Pag-asa, by next week mga kaibigan, sa mga susunod na mga araw, once na mas makalayo pa yung dalawang bagyo, si Crossa at si Comey, ay hihina na ang habagat o epekto po ng habagat. So pag humina po yung habagat, yan po yung tinatawag natin, ito makinig po kayo, tinatawag po natin na monsoon break or yung pansamantalang pagkawala ho ng habagat. Usually nangyayari yan kapag wala po mga low pressure area or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility para palakasin yung habagat. Actually, ang habagat talaga, mahina lang naman talagang epekto niyan. Nagiging malakas lang po kapag merong mga bagyo na nakapalibot sa kanya. Kahit po yung mga active low pressure area, kaya siyang palakasin. So pagdating naman po ng buwan ng Agosto mga kaibigan, ang ine-expect naman natin na sama ng panahon or bagyo na babubuo ay 2 hanggang 3 sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So mas maganda yung ine-expect na bagyo na yan, 3 mga kaibigan, mapaghandaan na po natin. So ano ba yung mga dapat natin gawin mga kaibigan? Alam nyo, pag ganitong sitwasyon talaga natin, napaka-importante ng safety natin. Kapag mayroong banta ng sama ng panahon at hindi ho okay yung mga lugar ninyo, lalo na yung mga nakatira malapit sa ilog, no, yung mga bahaing lugar, mag-evacuate tayo, makipag-ugnayan tayo sa LGU, which is napaka-importante, no, para doon tayo titira pansamantala. Mag-stock tayo ng sapat na pagkain na tatagal ng ilang araw para hindi na po tayo labas ng labas dahil napaka-importante ng ating paligtasan sa ganito pong banta ng mga pag-uulan. At ina-expect naman natin pagdating po ng Setyembre, 2 hanggang 4 na bagyo naman, Oktubre, 2 hanggang 4 din. Pagdating po ng November, 2 hanggang 3. Sa Disyembre naman, 1 hanggang 2 bagyo ang posible pong pumasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari, no? Mga pagbabaha, landslide mga kaibigan, napakadelikado. At eto mga kaibigan, ano naman ang magiging temperatura natin kinabukasan ngayong araw po na ito. So ina-expect po ang ating agwat po ng temperatura ngayong araw dito po sa Calayan Islands ay nasa 32 to 25 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman po, 32 to 25 degrees Celsius. Sa Iloilo 32 to 26 degrees Celsius. Cebu, 33 to 27 degrees Celsius. Zamboanga, 34 to 25 degrees Celsius. Sa Tacloban po, 35 to 27 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 34 to 25 degrees Celsius. Sa Davao naman po, 33 to 25 degrees Celsius. Sa luwag naman mga kaibigan, ang agwat ng temperatura ay nasa 30 to 25 degrees Celsius po. Baguio, 20 to 17 degrees Celsius. Metro Manila po, 30 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 28 to 23. Legazpi, 32 to 26 degrees Celsius. Tugigaraw, 33 to 25 degrees Celsius. At ngayong araw din mga kaibigan ay meron din pong itinaas na gale warning ang Pag-asa at ito'y chance pa rin o yung mga bawal pa rin pumalaot, lalo na po yung malapit po sa area ng Batanes, Babuyan Islands, northern coast po ng Ilocos Norte. So mag-antabay tayo sa mga update, especially sa mga LGU malapit sa mga lugar na yan. Dahil anytime naman pwede magbago yan mga kaibigan, basta yung tansya natin sa pag-ulan o wala ang heavy rainfall sa mga lugar na yan, ibababa din po agad ang gale warning. So mag-antabay lamang tayo. Pero kung ako mga kaibigan sa inyo, wag na kayong pumalaot kapag meron pong banta pa rin ng mga pag-uulan kasi napakadelikado pong i-release natin ang safety natin para lamang po makapangisda kung kaya naman po natin na mangutang muna kung meron naman tayong mahihiraman para din po sa safety natin at para makaiwas din tayo sa disgrasya or sakuna. Ngayon ang tanong sa atin ng mga kaibigan, ng mga kababayan natin mga kaibigan, ina-expect po ba na itong si Bagyong Crossa at si Bagyong Comey ay may chance bang bumalik o mag-recurve papasok sa Philippine Area of Responsibility kasi nakikita pa sila sa monitor. Ngayon mga kaibigan, kung titignan nyo sa pinaka-direction po nila, hindi na ho ito 100% na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So magandang balita
Dahil yung tsansa sa paghihina ng habagat or yung monsoon break, mangyayari na ho yan sa mga susunod na mga araw, no? Pero hindi pa rin natin niro-rule out o tinatapos mga kaibigan ng posibilidad, no? Na pwede pa rin, no? May mga tsansa pa rin pero napaka low chance lang na mag-recall o muling bumalik po sa loob ng PAR yung dalawang bagyo na yan. Actually, sa loob lamang ng ilang mga oras or within the next 24 to 48 hours ay posible na nga silang hindi makita sa monitor, no? At sa ating weather system, lalo na ho, etong si Bagyong Kurosa. Si Bagyong Kurosa, naging typhoon pa mga kaibigan, no? At salamat sa Diyos, naging typhoon siya, pero nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung sakali kasi na etong si Bagyong Kurosa ay nakapasok sa PAR, mas matindi at doble ho yung magiging epekto ng habagat at pag-uulan po sa ilang bahagi ng ating bansa. Ngayon kasi, alam naman natin mga kaibigan, pag ganitong season talaga, ganitong buwan mga kaibigan, sunod-sunod ho yung mga bagyo. So mas maganda rin mga kaibigan tayo handa rin, no, sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan ko, yan muna ang pinaka-latest natin sa lagay ng ating panahon. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.